Isa pong mainit na usapan ang nabuo matapos ipahayag ng isang analyst na si XRP ang posibleng maging pinakamatagumpay na crypto sa buong mundo. At ayon sa kanya, ang pinakamahalagang dahilan ay hindi lang ang technology kundi ang kanyang malakas na pamumuno. Pero totoo ba ito? Ano ang nagbibigay kay XRP ng kakaibang lakas kumpara sa iba? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit po mahalaga ang pamumuno kay XRP? Ang mata po ng lahat ngayon ay nakatuon kay Ginoong na David Schwartz. Siya po ang Chief Technology Officer or CTO ng Ripple. Siya ay isa po sa mga original na architecture ng XRP Ledger. Ang kanyang malalim na kaalaman sa cryptography ang nagbigay kay XRP ng kakaibang edge laban sa iba. May ilang nagsasabing konektado si Ginong Schwartz sa mga unang yugto ng Bitcoin. Ngunit ang mas mahalaga ay ang kombinasyon ng kanyang innovation at ang matinding institutional focus ng Ripple. Dahil dito, mas nagiging matibay ang pundasyon ng XRP para sa hinaharap. Kung patuloy po na makikita ng market ang ganitong klase ng leadership, maaari itong magbigay ng mas malakas na kumpiyansa sa mga investors at pwede pong mag-angat sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman ang nagbibigay ng lakas sa XRP Ledger? Si XRP po ay nakatayo sa kanyang matibay na infrastructure. Yan po ang XRP Ledger or ang XRPL. Isa po itong blockchain na dinisenyo para sa mabilis at saka murang transactions. Hindi po ito katulad ng proof of work networks tulad ni Bitcoin na mabagal at energy intensive. Dito kay XRPL, natatapos po ang transaction sa loob lamang ng ilang segundo na may halos walang bayad. Ito ang dahilan kung bakit maraming financial institutions at saka fintech companies ang nahuhumaling dito. Kapag patuloy po na ginagamit ng malalaking kumpanya ang XRPL sa payments at saka liquidity hubs, tataas ang demand kay XRP at posibleng lumakas ang kanyang market price. Paano naman po gumagalaw sa XRP sa tokenization? Hindi lang cross-border payments ang target ni XRP. Siya rin po ay nakatutok sa global tokenization. Gobyerno at malalaking kumpanya ay nagsisimula na pong mag-test ng tokenized treasury bonds, stablecoins at kahit carbon credits sa XRPL. Bukod pa rito, inilaunch po ng Ripple ang RLUSD na isang US dollar-backed stablecoin na itong nakalipas na taong 2024. Unti-unti itong ginagamit sa mga payment networks at mga exchanges. Bawat bagong integration ay nagdaragdag sa liquidity profile ni XRP at kapag mas dumami ang liquidity, mas nagiging attractive po siya sa market. Ngayon ay bakit po si Ginoong David Schwartz ang susi sa lahat ng ito? Si Ginong David Schwartz ay hindi po basta leader. Isa po siyang world-class na cryptographer. Bago pa ang Ripple, nakipagtulungan na po siya sa NSA sa paggawa ng secure messaging systems at co-designer po siya ng mga protocol na gamit pa rin ngayon sa distributed consensus. Sa kanyang pamumuno, patuloy po na lumalakas ang XRPL. Dinagdagan ito ng mga features tulad po ng automated market makers at sidechains para sa EVM compatibility. Ang ganito pong innovation ay pwedeng magdala ng mas maraming developers at institutions sa ecosystem ni XRP. Kapag nangyari ito, tiyak na mas tataas po ang kumpiyansa ng market at posibleng sumabog ang kanyang presyo. Bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay kung titignan po natin ang lakas ni XRP ay hindi lamang po sa hype, kundi sa kombinasyon ng technology, regulation at matibay na institutional demand. At higit po sa lahat,
dahil sa kanyang pamumuno na may malalim na kaalaman sa cryptography. Ayan. Yan po ay si Ginoong David Schwartz. At yan, sa puntong ito, si XRP po ay nakapwesto para sa global adoption. At kung magpapatuloy po ang alignment ng technology, pamumuno at demand, malaki ang tsansa na siya ang magiging pinakamatagumpay na crypto sa buong mundo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Yan, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.